for him na mababoy, mangbaboy, I don't think so. No? Pero kung talagang meron siya mga nabitawang salita, then that's good. Harapin niya, mag-usap sila, kung totoong gagawin ni Bal Santos yun, di ba? I-content niya para makita natin. So mukha ngayon nga lang, no? Ngayon lang napansin ni Bal Santos yung comment nung sinasabing nanay or si Hansel na nanay ni Beyonce, yung comment doon sa live niya kahapon. Kasi may live ngayon si Bal Santos and this is what he is discussing. One of the topic, no, itong pagpasok nitong si Hansel sa live niya, and yun nga, marami siyang sinabi, no, to the point na yun nga, magpapatulpo, pinalapa, binaboy, no, at yung mga nambaboy ay nasa loob nito ng kalingap. So, ganun yung mga banat niya. So, yun yung binibigyan ngayon ng punto ni Bal Santos Matubang dito sa latest live niya na magpatunay. Okay? So, but bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa na ngayon sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check, as always, no, para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And yung totoo lang po, no, ang inyong kunin. At yun ay paano nyo magagawa? Analyze the situation, watch more of those vlogs na makakatulong sa inyo para ma-confirm nyo po kung tama ba yung naging decision ninyo. Lagi po ha, wag po kayong umasa sa isang vlogger lang. Magkaroon po kayo ng sarili ninyong pag-aanalisa para hindi po kayo maloko. Kasi balay nyo, makadagdag kayo sa pagpapakalat ng maling chismis. Pwede rin naman makapagpakalat kayo ng kung ano yung totoo. So, always, no, mag-fact check para hindi po kayo maligaw. Okay, so dito na po tayo sa topic na gusto kong i-share. Yun na nga, itong si Hansel kasi pumasok sa live ni Bal Santos kahapon. Pinanood ko yung replay. It seems na hindi niya ata napansin, no? Or kung napansin niya man siguro, hindi niya muna binigyan ng puna, no? And ngayon siya nagsalita dito sa latest niyang live, no, dahil napagsasabihan siyang nambaboy siya. Okay? So far, kung ako yung tatanungin, doon sa mga binitawang salita ni Bal Santos kahapon sa live niya, nagbibigay lang siya ng opinion niya. And I don't think na bababuhin siya mismo ni Bal Santos. No, siguro yung sinasabi lang nila na maaaring nagpapasakit ng loob nitong talero. Kung totoo man na si Hansel ay siya yun talaga, is yung pagsasabi ni Bal Santos na naambunan lang sila ng biyaya na ibinibigay kay Beyonce. No? Siguro yung terminology lang na ginagamit, but let's not be sensitive sa mga ganong terminology. Tingnan po natin kung ano ba yung katotohanan. No? It's just a different word but same meaning. No, walang pinagkaiba yan sa sila ay nabigyan kasi nga magulang sila ng beneficiary. And yun naman nakikita natin karamihan, di ba? Hindi lang dito sa community ng Kalingap, even sa kay Tekram, kay Daddy Frankie, di ba? Kay Daddy Frankie, halos lahat ng buong pamilya tinutulungan niya, isa lang yung beneficiary niya. Di ba? So naaambunan din sila. Like Oliver, naambunan si Nanay Adsing, si JR, like Atinida, naambunan yung tatay niya, yung kapatid niya, although nagtatrabaho, yes, pero nabibigyan pa rin sila. Di ba? So, halos lahat. Kay Tekram, ganun din. Si Luis, ang beneficiary, pero yung mga magulang ngayon, may bahay na rin. Di ba? So, kumbaga, normal na naaambunan or nabibigyan. So, dapat hindi sumama yung loob nila. No? Kung ganun man yung mga nabibitawang salita ni Bal Santos. Kung tutusin kasi, yun naman yung reality. Di ba? Nasabit lang kayo, no? Nabigyan lang kayo. Ang reason behind that para maging makikooperate din kayo. No? Yun naman yun para maging cooperative kayo sa gusto nilang mangyari. Dahil nadadamay naman kayo sa nabibigyan. Now, if that's the reason na sinasabing nabababoy or napapalapa sila,
hindi nyo na po dapat maramdaman yan dahil normal po yan dito sa social media. At kayo po, no, kayong mga kamag-anak, magulang, kaibigan ng mga beneficiary, normal po na may time na masasama kayo. So, yung understanding po ninyo, dapat maging malawak. Una-una, alam naman natin na minor pa noon si Beyonce, kayo yung umayon. So, sa pag-ayon nyo yun, positive at negative, willing kayong i-accept at intindihin. Ngayon, kung nakakapagsalita si Bal Santos ng ganyan, terminology niya siguro ginagamit niya. Ang kunin nyo is yung buong konteksto nung gusto niya sabihin. No? And for me, wala namang pambababoy. Hindi naman kayo sinabihan ng kung ano-anong pangit na salita. Diba? So, ano ang gagawin ni Bal? Ito po. Nila. Saan doon yung si Papa Bal ay walang hiya, bastos, balahura, nasaan doon? Where? Kaya nga po, pagpuntahan ko si Hansel, i-confirm ko, ikaw ba ito? Yung nag-comment sa live, na binababoy ko kayo. Inang tanong ko, kung ikaw yan, pakipaliwanag po, Nay, kung bakit ako, ba't mo ako sinabihang balahura or binababoy ko kayo? And that's the right thing. No, okay yun. Kung ganun yung gagawin ni Bal, mas maganda yun. Diba? Harapin, kausapin, para malaman yung totoo. Hindi yung sasagot pa rin siya or magsasalita. Well, ito is iparating na rin, no? Iparating na rin sa pamilya and to give his own opinion. Okay? Kaya niya ginawa to. Dahil sabihin niyo, bakit hindi na lang siya basta hindi na niya lang puntahan kaysa nagla-live pa siya? Siyempre, vlogger si Bal eh. Huwag po nating aalisin yun, no? Vlogger pa rin si Bal. Kaya iba-vlog niya yan. Pero did he say any words that offended them? Di ba? Kung katulad na sinasabi ko, ang maaring pagkunan nila na ma-offend sila is doon sa naaambunan lang sila. No? Or kung may another term na ginagamit si Bal, wag ninyong tignan sa ganon. Kasi hindi, para sa akin, hindi pang-iinsulto yun eh. No? Hindi yung pambabastos o pambabalahura. It's just a words na siguro medyo mabigat pakinggan, pero totoo naman. Diba? Totoo naman yung ibig sabihin eh. Di ba? So if there are other words na maaaring binitawan si Bal na nakaka-insulto, well, that's another issue. No? Pero doon sa napanood ko, dahil ano lang naman yung mga comment ni Bal, di ba? May iba siyang mga binibitawang salita. Yun, hindi ko alam. Minsan kung biro ba yun o totoo. No? Pero kasi for him na mababoy, I don't think so. No? Pero kung talagang meron siyang mga nabitawang salita, then that's good. Harapin niya, mag-usap sila, kung totoong gagawin ni Bal Santos yun, di ba? I-content niya para makita natin. Di ba? Kasi ang lakas ng loob nung Hansel na magsalita doon sa live niya. Tapos nung paghaharapin mo, titiklop, katulad ng sinasabi niya rito. No? So sorry. Okay? Pero hindi pa rin po ako naniniwala na yun ay si Hansel. Maybe those are dummy account. Because of the words na mga sinabi, yung mga message sinabi, may tulpo, pinalapa, no? I don't think hindi yun kayang gawin ng mga taong kahit papaano alam nila tumulong sa kanila, no? Kasi si Dr. Love nga na alam niyo na yung bunganga, di ba? Hindi niya nandoon pa rin yung respect, di ba? Napagsalitaan niya ba ng hindi maganda sila Bal Santos? Or si Kalinga Prab? Oo, may mga side comment siya. Di ba? Pero, nagawa niya ba yun? So, what more pa itong sila Hansel? Di ba? Na katulad nga na sinasabi natin, hindi sila vlogger. Bakit sila magsasalita ng ganun? At kung ikaw ay taong desidido na gawin yung mga bagay na yun, bakit mo pa sasabihin? Di ba? So, binigyan mo lang ng pagkakataon yung mga taong gusto mong balikan na makapag-prepare. Di ba? Papatulpo kayo. Kalokohan. Tapos, magbabanta kayo na sasabihin ninyo yung lahat ng nalalaman ninyo. So, binigyan niyo sila ng enough time to prepare. I-counter kung ano man yung mga pwede nyong ilabas. Di ba? So, that's why I'm still not believing na si Hansel talaga yun.
And the best way na talagang gawin ni Kuya Bal is puntahan. Face to face, mag-usap sila. No? Mag-usap sila. And kung i-vlog man yun ni Bal Santos, well, vlogger siya. Huwag natin alisin lagi yun. There's always a motive. No? Basta vlogger. Yes, there is sincerity also. No? Pero there are other motive. No? Ano yan eh? Video yan, content yan. So, ikaw-content at ikaw-content nila. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to, and isa lang po tayo, walang personalan, at always matuto po kayo mag-fact check. Hanggang dito lamang, maraming salamat.